Monorail train? May ganun pala. Ngayon mo lang narinig? Hindi ka pa nakakakita? So tara, samahan mo ako. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang monorail dito sa Japan. Let's go! Good morning mga kapatid. Ngayon ay Lunes at araw na para magtrabaho. Bumangon ako ng alas 4. Mas inagahan ko ngayon ang bangon ko dahil ipapasyal ko kayo dito sa lugar namin at ipapakita ko sa inyo kung ano ang monorail. By the way, ako nga pala si Aljon, taga Quezon Province at nandito ako ngayon sa Japan bilang isang OFW nagtatrabaho sa Haneda Airport. Shout out nga pala sa mga taga Quezon Province, sa mga Briones family, sa maganda kong asawa na si Justin Briones, sa maganda kong anak na si Sela Halil Briones, at sa lahat ng taga United Pentecostal Church. God bless you! Ayan na, kinuha na pang malakasang sapatos. Shook. Isa pa shook. Tapos isang outfit check. Wow! Tingnan nyo to guys. May papakita ako sa inyo. Dahil sobrang puyat ko, dahil kulang ako sa tulog, 5 oras lang ang naitulog ko, akala ko talaga, nakita ko na. Tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo. Nagulat din ako. Habang naglalakad ako dito, nung tumunghay ako, may 7 ilaw na kumikinang-kinang. Ayan o, isusum ko. Alam nyo kung anong pumasok sa isip ko? Akala ko, yun na yung 7 Dragon Ball. John, ikapi mo na lang yan. Puyat lang talaga yan. Kaway-kaway sa mga mahihilig sa kabidyan. Hinay-hinay lang din, bawal masobrahan. At ito nga, meron tayong madadaanan dito na dagat na hindi umaalon. Kaya pinipili ko rin na maglakad tuwing umaga para ma-feel ko ang kalikasan. Oh. Ay, kawawa naman si Tipaklo. Saying kalikasan. Tuwing nagkakape ba kayo, tinatawag din kayo ng kalikasan? Uy, ano ba yan? Ay, mali. Hindi pala. Ibig ko sabihin, mahilig din ba kayo sa kalikasan? Ang sarap sana kung ganito yung paligid mo sa sarili mong tahanan, di ba? Then pagtawid mo ng tulay, meron ditong koen, means park. Tapos dito sa kanan ay mayroong yakyu, means baseball court. At as usual, bawat park mayroong jidohang baike, means bendomushi. Hanabi kinshi, bawal daw po magsiga ng apoy dito. Aroki tabako poisoy tewa yamete kudasai. Ruru mana o mamutte kudasai. Keep a good manner daw at huwag manigarilyo habang naglalakad. Sa dati kong trabaho doon sa Tochigi, probinsya kasi yun, doon wala ka talagang makikita ng mga taong habang naglalakad naninigarilyo. Ngunit dito sa Tokyo, halos karamihan ng mga kahit ng mga Japanese people naninigarilyo sila habang naglalakad. Ito naman, koen ryusha igai shosha kinshi. Ibig sabihin, bawal daw magpark doon yung mga hindi gumagamit ng koen. Yung mga, yung mga pupuntang trabaho. Tapos iniiwanan lang yung mga bisikleta doon sa koen. Iiwanan para makalibre dito sa park na ito kasi may bayad na 100 yen. At nandito na nga po tayo sa train station ng monorail train dito sa Tokyo, Japan. Actually, papunta po ako ng trabaho sa Haneda Airport Terminal 1 at dito ako sasakay. John, alam mo ba yung monorail? Ano bang ibig sabihin ng monorail? Monorail? Monorail hindi mo alam? Monorail from the word mono, sa ilalim niyang pwede kang mamahinga. At nung bata ako, palagi akong umaakyat dyan. Hoy, puno yon, hindi mono. Ano ka ba? Ganun ba? Sorry. Joke lang. Mono, ibig sabihin po ng word na mono is single. Parang ikaw.
Joke lang, peace! So, ibig sabihin po ng monorail is a single rail. Yung normal na nakikita natin sa Pilipinas na mga rail ng train is dalawa po, yung bakal nun. Ito, kung makikita nyo yan, para siyang isang poste, yan na po mismo yung rail niya, isa lamang. Yan, sakay na tayo sa monorail at habang sakay tayo sa monorail, ipagpatuloy mo lamang yung panonood dahil meron po akong isi-share sa inyo. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, "No temptations has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it." Praise the Lord! Napakabuti po ng ating Panginoon dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isa na ang pagsubok sa ating buhay, ito po ay normal lamang na dumarating. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi daw niya tayo binibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayang lampasan. Kaya sa mga oras na nagkakaroon tayo ng pagsubok ay ang Diyos na rin ang nagbibigay ng paraan upang tayo ay magtagumpay dito. O diba? Napakabuti po ng ating Panginoon kaya siya po ay karapat-dapat na papurihan at sambahin. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Yay! Hallelujah! Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli, nawa ang lahat po ay pinagpala ng Panginoon.